Kaya account ko. Etos Volt, Boy Letra, baka gusto mo ng maginoong debate. Pwede na, sakyat ka ha? Oo, naririnig naman kita. Dito ako Rinig mo ba ako, Boy Letter? Bro, ang topic kasi na tina-challenge ko ngayon ay yung prosesyon ng Catholic Church ay kinasihan ng Diyos, prosesyon. Para may iba naman. Maganda sana true church eh. Nakapaloob rin yan dyan. Marami yan. Ako naman mag-affirmative eh. Kasi lagi na lang rebulto, paggawa, pagluhod, pagprosesyon, ay pagduhod, pagpapatira, pagdasal. Gusto ko yung prosesyon din eh. Ganito, Boy Letra. Sabi ko nga sa'yo, sa True Church tayo, maraming nakapaloob din sa True Church. Gusto mo, isagi natin yung prosesyon ninyo eh. Pwede yung True Church, pwede, sige. Sige, tara. Antayin natin si Brother Nash. Hintayin na natin si Angel Nash, no? Sa anong eksaktong topic? Ayun, patunayan mo Iglesia Katolika Romana totoo. Patunayan ko Iglesia ng Diyos sa Biblia totoo. Catholic Church bro, kasi yung mga ibang rites bro, True Church din sila. So ang kabuuan niyan, Catholic Church. Nagkaroon lang naman ng schism pero dati lahat puro Catholic Church ang tawag yan. I call the Catholic Church, no? Yeah. At pag natalo mo ako, magpapabautismo ako sa inyo. Jared, MCGI po ba to? MCGI po siya. Hindi ako MCGI. Umalis na ako dyan kay Rason. Reform yan, mga Reform MCGI. Sige. Maganda. Patutunayan mo, naka-andib kayo sa Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay. Sige. Wala problema dyan. Dadaanin ko to sa mahinahon na paraan. Then, Brother Nash, play mo na yung rules and regulation natin. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapakan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13. No showdowns. Back to you, Admin Nash. So, may showdown ba tayo, guys? Sige. Sige, lagyan natin. Sige, may showdown tayo. Sige. So, simulan na natin ang debate. Sa pagitan ng anong tatawag ko sa'yo, Brother Jared? Kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Ayun yung paksa. Kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus laban sa negatibo na si Brother Boy Letran ng RCC, no, ng Roman Catholic Church. Magsisimula na po tayo ng debate, no, sa araw na to, no. So 10 minutes tayo, no? 10-10 tayo. Alam niyo naman, that's very familiar na mga 10-10-5. So, Brother Jared, bibigyan kita ng 10 minuto, bro, para maglatag. Ready ka na? Ready na, Uncle Nash. Sa ikaaayos, gaya ng nasa 14:40 ng unang Korinto. Baka hindi alam ng mga INC yan. Sige. Sige. Sige, bro. Kung ready ka na, your 10 minutes will start now. Magandang tanghali, magandang hapon sa atin mga kapatid. Ngayon, ang temang napag-usapan ay patutunayan ko na ako ay kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos na nasa Biblia ayon sa Biblia. Ngayon, simulan muna natin dun sa opisyal na pangalan at sino ang nagtayo
o sino ang nagtuod ng iglesyang nasa Biblia ayon sa Biblia? Unang-una, sabi ng mga iglesia ni Manalo, si Kristo. Sabi ng mga born again, si Kristo. Sabi ng mga SDA, si Kristo. Alimin muna natin, sino ba ang nag-uutos sa lahat ng sinasabi ni Kristo? Basahin natin sa 12:49 ng 1. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin. Aba, napakalinong nito mga kapatid. Ano yun? Siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at aking sasalitain. Ibig sabihin ng aking sasalitain, future progressive yon. Therefore, lahat ng sabihin ni Kristo, galing sa Ama yun. Ano yung halimbawa? Basahin natin mga kapatid sa 16:18 ng Mateo. O ikay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, sino nag-utos kay Kristo nun? Ang Ama. Yung akin na yon, galing sa Ama yon. Bakit? Dahil sabi sa 12:14 in Book of John, lahat ng sabihin at salitain ni Kristo galing sa Ama. Ngayon, sino nagtayo? Ang Ama. Paano tinayo ng Ama? Sa pamamagitan ni Kristo. Sa makatwid, kaninong pangalan tatawagin yon? Sa Roma ba? Sa mga born again ba? Sa iglesia ni Kristo ni Manalo ba? Basahin natin sa 43:7 ng Isayas. Bawat pinatawag sa aking pangalan, sa pangalan pala ng Diyos, ay yaong aking nilikha sa aking kaluwalhatian. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Diyos, tinatawag pala sa pangalan ng Diyos. Ano yung opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia? Di basahin natin sa Biblia ulit, hindi sa encyclopedia, hindi sa balat ng tinapa, hindi sa dyaryo, hindi sa diaper. Magiging sola scriptura tayo gaya ng mga apostol. Basahin natin ng 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarit kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin, mga tuto kayo, wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ano yung nasusulat? Katoliko ba? Iglesia ni Kristo ni Manalo ba? Tatanga-tanga na lang ang magsasabi nun. Basahin natin sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sakawan, na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo sa pag-iingat upang pakanin ninyo, alin? Ang iglesia ng Diyos. Sa Greek, eklesian toteo. Hindi naman eklesian kataholos para sabihin mong katoliko yan. Para sabihin mong iglesia ni Kristo yan. Gago! Naintindihan nyo ba mga kapatid? Nagmumura ba ako? Basahin natin sa UP Dictionaryong Pilipino ang definition ng salitang gago. Ang sabi sa page 227, gago, tao na mahina ang ulot, walang talino. Pag sinabi mong gago yung isang tao, walang talino yun. Ba't nagmumura ba ako nun pag sinabi ko ring tanga? Unang-una si Apostol Pablo nagsabing tange. Basahin natin sa 3:3 ng Galacia ang nakalagay, tangang-tanga na ba kayo? Bakit? Nagsimula kayo sa espiritu, ngayon magtatapos kayo sa laman. Mura ba yun? Hindi magiging konsideradong mura yun kung sasabihin mong tanga talaga. Nasa Biblia yan. Kaysa naman magsalita tayo ng wala sa Biblia, lalabas nun, walang kabuluhan yung sinasabi natin. Gaya naman neto ni Boy Letra. 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Kaya pag utos ng tao inusunod mo, wala sa Biblia, ipapatunayan mo iglesia mo sa encyclopedia, sa CCC, wala naman sa Biblia lahat ng mga sinasabi dyan, sira ulo mo, gago. Ayun, tatawa tayo. Bro, warning ha. Sige, warning. I'll give you warning bro ha. Sige. Last warning yan bro. Sige, pasensya na mga kapatid. Ngayon, ano yung katangian ng iglesyang nasa Biblia? Basahin natin sa 7:17 ng 1. Kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ano yung turo? Nandun na nga mismo sa 4:6 ng unang Korinto na kailangan matuto, wag ihigit sa mga bagay na nasusulat. Yung rosaryo, nasa Biblia ba? Basahin natin sa Catholic, sa Sacred of Rosary. Kunin ko lang yung bag ko. Edit lang ka. Kukunin lang natin. Wait lang ha. Paano ba ito? Libati. Kagigising ko lang kasi walang libangan Basahin natin sa Sacred of Rosary. Dito sa page 18. But it was only in the year 1214 wherever that Holy Mother Church received the Rosary.
Therefore, the doctrine of the Catholic Church like rosary is unbiblical. Why? Because rosary invented in 1214 and Catholic received the rosary in 1214. So, paano mo sasabihin na aral ni Kristo yan? Kung yan ay sumulpot, wala na si Kristo. Yan ba ang susundin nating relihiyon, mga kapatid? Yan ba ang pagkakatiwalaan natin, mga kapatid? Nako, pambihira naman kayo. Gusto ko nang murahin, ayoko lang magmure. Kung hindi lang mure, kung malapit sa akin to, hindi lang mura abutin nito, makampasin ko pa ng hangir ito Bakit? Aba, kung si Kristo nanghampas ng pamalong bakal. Nawasahin natin sa 2:27 ng Apokalipsis, kundi paghaharian niya siya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Aba, kay Kristo pamalong bakal, sa akin hangir lang kaya aswerte itong si Boy Letra, hangirin ko lang ito At kung di ko man hangirin ito, palhudin ko to sa palhudin ko to sa munggo, tapos may hawak na libro, tsaka may libro rin sa ulo. Kulit nanliligaw ng tao, maski sa TikTok, hindi tumitigil Kaya nga kung may pagkakataong makadibate ko itong si Alvin Gitamuntok, pwede naman. Ngayon, kaya lang tayo, konting information lang, kaya tayo napadiskusyon dito. Kagigising ko lang kasi, wala akong magawa. Di patulan na natin ito si Boy Letra. O ngayon, mga kapatid, napatunayan natin, ito ang isa sa halimbawa, yung rosary nila. Dahil ang rosary received in 1214. Si Kristo matagal nang umakyat sa langit na itong 1214. Paano mo sasabing aral ni Kristo to? Kung di ka ba naman, kayo na bahala do, mga kapatid. Dahil ang isa sa katangian ng iglesyang nasa Biblia in 7:17 of Book of John ay sa turo. Ngayon, pag wala sa turo, wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan dahil makakaligaw yan. O kaya kayo, mga kapatid, mag-isip na kayo. Dahil ang pananampalataya ng mga apostol in 4:6 of 1 Corinthians, kailangan tutuwag higit sa mga bagay na nasusunod. Ayun lang, Brother Nash, at i-wave na natin para matanong na ako neto ni Boy Letter. Sige bro. So, Alright. Uncle Boy, ready ka na, Uncle Boy? Teka, Ready na. end ko lang yung time niya. Teka, buksan ko lang yung time ko sa cellphone. Wait lang. Wait. Ten minutes, bro. Go ahead. Yung mga bagay na nangasusulat, ano yan sa wikang Greek? Aba, Pilipino ko, ba't mo naman ako tatanungin sa Greek? Magtanong ka doon sa binasa ko, hindi naman ako nagbasa ng Greek Next question, ipitin mo ko. Yung salitang nangasusulat, ano yan sa part of speech? Anong function yan sa part of speech? Ang itanong mo sa akin yung sinabi ko, wala naman ako sinabing part of speech Engot. Next question. Question, Mr. Moderator. Warning babawasan ko yung oras mo, Jared, kasi yung mga unnecessary words hindi namin kailangan dito, bro, no? So aral nyo yan, hindi namin aral yan, so patutuparin natin dito kung ano yung aral dito, no? Kung ano yung batas dito. So, mamaya mo na siya babasan, bro, kasi oras ko pa to Kaya nga, so ang bawas ko mamaya. sa kanya is dadagdagan ko ng Presentation. 1 minuto yung dagdagan mo Ito, na lang bro. ako. Objection ang na mangyayari, yung moderator. dadagdagan ko. Wait lang bro, wait lang. Kasi may rules and regulations tayo dito. So ang sabi dito, be professional, no? At mga unnecessary word hindi kailangan, wag mo nang sabihin. Yung mga character assassination. So kapag nag-character assassination ka pa, last warning, no? Dadagdagan ko yung oras niya ng pagtatanong niya. Yun yung pinakabawas ko sa'yo. Walang problema doon, Uncle Nash. Okay? Again, Sige bro, go ahead. yung nangasusulat, ano yan sa part of speech? Again, ano yan sa part of speech? Anong Objection, function? moderator. I object. Ano objection? Unang-una, wala naman ako nilatag dyan, tinatanong niya. Ang itanong niya sa akin, yung sinabi ko. Huwag siyang magtatanong dun sa hindi ko sinabi at mapapahiya. Next question. Counter objection. Anong counter objection mo, bro? Ang counter objection ko, Mr. Moderator, ito yung talatang binigay niya, unang Korinto 4:6. Hindi naman Pero ako wala akong sinabi. Wait lang, hindi pa ako Jared. tapos, Jared. Hindi pa ako Wait lang, tapos, Jared. no? So, So, counter objection niya to kasi pinatapos. ang tanong ko sa kanya, ito ang tanong ko patungkol to sa nilatag niya. Ngayon yung tinatanong ko, nilatag niya to, pero hindi niya nilatag yung part of speech. Natural, tanong ko yun kasi nga hindi niya nilatag. Pero yung talata nilatag niya. Ang tanong ko, batay sa talatang nilatag niya, yung nangasusulat, ano yan sa part of speech? Ganun lang kasimple. Madali lang yan.
Ito, moderator, ang sagot ko ano? Ito ang ano ko. Ito ang sagot ko. Huwag siyang magtatanong dun sa hindi ko sinabi. Umamin naman na siya na hindi ko sinabi yun. Ba't ka nagtatanong doon? I am under examination. Magtanong ka sa sinabi ko. Hindi dun sa gusto ng sinabi Wait ko. lang ha, moderators time tayo bro ha. Moderators time. So, due to the topic bro. So since yun naman yung nilatag mong talata, ini-scrutinize na yung talata mo. So ipas na lang bro. Karapatan mo sagutin yan. Ngayon, kung hindi mo sasagutin, kung hindi mo sasagutin, let's say pass na lang tayo, no? Ipas. Next question. Pass daw siya, bro. Sige, next question. Sabi mo Biblia yan. Yung term na Biblia, ano yan sa part of speech? Pambihira ka naman. Wala naman ako sinabing part of speech grammar niyan. Ang itanong mo sa akin, yung binasa at isinulat ko na letra por letra. Huwag yung konteksto. Maiipit ka ni. Ano ka ba naman? So ipas na lang Mr. Moderator again. Pag hindi niya sasagutin. Hindi na ako maipit, moderator. Next Bro, question. kapag, di ba, pag hindi kung categorical or hindi categorical, next question kagad, wala nang paliwanagan, bro. Sige, Nasa rules and regulation, Hindi bro. mo Pag masagutin. alam mo na hindi mo gusto sagutin, say pass na lang, bro. Sige, next. Kaya ko naman Next sagot. question, bro. Hindi kailangan So sabi mo, yung nilatag mo, wala kang nilatag sa part of speech, pero ang nilatag nyo, batay sa aral nyo. So sa aral nyo ba, wala ba kayong aral? Hindi ba kayo nag-aaral ang Iglesia ng Diyos na inaniban mo? Hindi ba yan nag-aaral sa part of speech? Aba, ang usapan natin, Yes or no? religious Objection, Ito, Mr. Moderator, yes or no? Ano objection, bro? Objection, moderator. Yes or no ang tinatanong ko. Moderators Ang tanong ko time. sa kanya, Moderators time. Ayaw mo lang ng sagot ko. Moderators time, bro. Moderators time. Pag sinabi ko moderators time, kahit may gusto kayo sabihin, stop muna kayo. So, ako muna magsasalita. So, ang unang nag-object, no, ay si Boy Letra. So, narinig ko yung objection niya. Then, dadako tayo sa counter objection mo, Jared. So, Boy Letra, anong objection? ang objection ko simple lang. Willing naman yata siya sagutin. Sagutin niya lang muna ng yes or no. Ang tanong ko yes or no, naglatag ka batay sa aral nyo, pero hindi mo nilatag yung sa mga part of speech. Ang tanong ko ganito, meron ba kayong aral sa part of speech? Nag-aaral ba kayo ng grammar, kayo mga iglesia ng Diyos? Kasi kami meron eh. Meron ba kayong aral sa grammar? O sa Counter objection ko, moderator. Anong counter objection, yes or bro? no? Ang counter objection ko, tsaka lang siya nagsabing categorical kung kailan nasagot ko na. Kasi- Ibig sabihin, itong taong ito walang disiplina. Next question. Wait, Di pa kasi ang bro. tapos magtanong, sumagot ka kaagad eh. Wait lang, bro. Kasi, wait lang. Moderators time. So, kapag nagtatanong o kapag sumasagot, halimbawa, nagtatanong, hintayin nyo muna matapos yung tanong bago sumagot. Ngayon, sa pagsagot naman, hintayin nyo muna matapos yung sagot bago magtanong. Okay? Ngayon, Jared, kung hindi mo gusto sagutin, wala tayong paliwanagan, say pass. Yes Okay? or no? Yes or no, categorical, sasagutin mo o magpapas ka? Aba, nasagot ko na yan. Pero next question na natin pagbigyan. Hindi ko, again, Mr. Moderator, ulitin ko yung tanong ko, yes Sige, or no? pakiulit. Ang aral ba nyo ay walang, pag nag-aaral ba kayo ng Biblia, hindi ba kayo nag-aaral ng grammar? Kasi sabi mo, aral nyo lang ang Yes. dapat tanungin, hindi Teka, dapat. no. Kita mo, hindi pa ako tapos Sasagot ko. Wait lang, bro, sasagot Jared. ka na. Jared. Hindi pa ako tapos eh. Wait lang, bro. Oras niya to, tumatakbo yung oras niya. Kahit ubusin niya sa premise niya, oras niya yung mauubos. Wala pa mo. naman 10 segundo yan. Ngayon, wait lang, lang. sumasagot Moderators time. Wait lang, nag-explain ako. Makinig kang maigi. Kahit ubusin ng kalaban, kahit sino sa inyong dalawa, ubusin niyo yung oras niyo sa pagtatanong, problema niyo yon kasi oras niyo tumatakbo. So, kapag natapos siya magtanong, tsaka ka sumagot, bro. Ha? So, patapusin natin siya magtanong. Sige, bro. Pakiulit yung Patapusin mo tanong. ako para masagot mo ng yes or no. Yes or no, inuna ko na nga yung yes or no. Sabi mo kasi, premise, magtanong ako sa aral nyo, wag sa part of speech. Kasi ang lahat ng aral nyo nasa Biblia, nilatag mo. Ang tanong ko ganito. Tanong ka na, ano tanong mo? Wala kang karapatan Bro, magtanong. Jared, mute po na kita, ha? Uulitin ko. Ano nangyayari? Meron siyang oras, 10 minuto, post ko muna yung time. Meron siyang oras ng 10 minuto, ubusin man yung oras niya sa isang tanong lang, no? Problema niya yon, no? Oras niya yung naubos, hindi yung oras mo. So, ang oras mo lang, ang participation mo dito, sasagot ka lang. Kaya mo ubusin yung oras niya kakatanong. Okay? So, timing ka muna. So, nakamute ka, ha? Imbis Uncle na Boy, natapos pakituloy. na sana. Imbis na natapos na sana yung tanong ko, ulitin ko na naman tuloy. So, ang tanong ko ganito,
Wala ba kayong aral patungkol sa grammar? Yung church nyo, hindi ba kayo nag-aaral ng grammar? Yes or no? No, nag-aaral kami kaso wala sa tema natin ayon sa grammar. Ang usapan natin ayon sa Biblia. O, pambihira ka naman. O, next question. Yung Biblia ba, binubuo na mga salita, dapat ba itong gamitan ng pag-aaral sa grammar, yung Biblia? O hindi dapat gamitan ng grammar? Dapat gamitan pero wala sa tema natin yan. Dahil ang May tema alam ka ba natin sa ay grammar? Biblia. Ito, objection moderator, sumasagot ako. No objection. Uncle Boy, Sumasabay siya. patapusin. Wait lang, Uncle So, objection. So, Uncle Boy, patapusin mo muna siya. Sige, sa sige. pagsagot. Wag mo muna siya sabayan. Tama, ang Biblia binubuo ng grammar at context yan. Pero wala naman sa topic natin yan. Ang topic natin ayon sa Biblia, dapat nilagyan mo with grammar. Next question. Sunod na tanong, Next yung question, iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia, proper noun o common noun? Objection, moderator. Objection, moderator. Ano objection? Proper noun yan. Gusto mo sagutin? Anong objection yun? Ano ba yan? Sagot ba yun? Objection, bro. Ano yan? Ito, sagot na objection yan. Ipopost ko yung time niya kapag sagot na objection yun. O, yan. Sa ulo ko dito kay Jared. Ang bira. Ayan, sagot na objection yan. Bitin mo ako, Boylet. Proper noun daw, bro. Meron ako ditong Strong's Concordance, Greek Analysis. Meron ditong Morphology. Makapaglalabas ka ba na biblical insight o Bible verse na dinefine letra por letra dito sa Strong's Concordance na proper name or proper noun? Yung iglesia ng Diyos. Unang-una, hindi pa ako nakakabili niyang hawak mo eh. Tsaka na pag nakabili ako, tsaka ako sagutin. Next question. Bro, ang tanong dyan, bro, kung. So, sasagutin mo ba yun, bro? O Hindi daw, di pa daw magpapas siya ka nakabili. Hindi pa ako. So, hindi. So, hindi niya alam. Sige. hawak mo eh. Next question tayo, bro. Hira, no? Meron ako ditong Strong's Concordance, meron ditong Morphology. Dito sa ginamit mong talata, unang Timoteo 3:15. Ang unawa mo ba dito, ito ba ay proper noun? Objection, moderator. Ano objection? Wala naman akong binasang 3:15 ng unang Timoteo. Ang binasa ko 20:28 ng gawa. Tinan mo, etos bolto mo. Lasing ka ba? Next question. Bro, warning okay yung Sorry. yung object ka, bro, pero iwasan mo na yung very parang lousy, bro. Sige. Make it pro, bro, kasi ayaw namin ng lousy dito. So, Uncle Boy, anong counter mo? Sige, dito sa 20:28 ng Juan, meron ka bang Greek analysis na tinuko ito, dinefine to as a proper noun? Yung Wala iglesia naman akong binasang 20:28 ng 1. Ang binasa ko 20:28 ng gawa. 20:28 ng Acts, ng gawa. Next 20:28 question. ng gawa. Sorry, Next question, moderator. Next question. Tataga mo na. Nag-slip of tongue lang ako. Nandito na ako sa gawa 20:28. Alam ko Kaya yan. pala sa Ikaw muna susunod. nagsasalita Wait pa lang, bro. ako. Wait lang. Tapos ka na sumagot eh. Tapos ka na sumagot. Hayaan mo siya mag, bro, nagko-construct na siya ng question niya para sa'yo, bro. Quiet muna tayo. Sige, bro, pakita lang. Dito meron akong dito, Greek analysis. Na-define ba itong tinatawag na Church of Christ dito? Meron ka bang article na magsasabi, mga Greek analysis na yung Church of Christ buo yan, proper noun yan? Ito, moderator, wala naman akong sinabing Church of Christ. Ang sinabi ko, Church of God. Church of God. Church Ano ka of ba? God. Next question ulit. Church of God. Church of God. Meron ba? Aba, di ko nga kilala yung sinasabi mo. Ang kilala ko, mga apostol, God mga daw, bro. Pakisagot yung Church of God, Doon mo bro. ako Pakisagot tanongin na kaya lang. yun ang binasa ko. Bro, pakisagot yung Church of God, bro. Post ko muna yung time. Bibigyan ko siya ng, bigyan kitang warning, since Sige. naubos yung oras niya, mga 5 beses na niya binanggit Church of God. So, hindi mo pinapansin. So, dagdagan ko ng 1 minuto ulit yung oras niya. Sige, walang problema doon, moderator. So, ganito, bro. Pakisagot, bro. Yung tanong niya. Pakiulit yung tanong, bro. Then, Sa pakisagot. mga Greek analysis, yung mga nag-aral ng wikang Greek dito, dinefine ba nila Church of Christ, yung phrase na yan, meron ba Church tayong of God, mabasa bro. na Church of dinefine God yan, daw. Church proper of God. noun? Ulitin natin, bro. Oh, Dinefine Church ba of nila God. na Church of God? Ayan. May dinefine. Anong tanong niya, Meron ba? moderator? Ulit-ulit.
What is the Ulitin ko question? na lang. Ulitin ko na lang. Yung Church of God sa binasa mong talata, Gawa 20:28 sa mga Greek analysis, meron bang nag-define yan sa morphology na yan ay proper noun? Oo, katunayan. Sa Greek, ang nakalagay dyan, Ecclesian Theo. O, yan ang sagot ko. Ngayon, kung tatanungin mo ko mga scholars, wala naman akong kilala dyan. Hindi ko pa nakikita yung mga yan. Wala ka naman, no? Next question. Alam mo ba yung pinagkaiba ng proper noun sa common noun? Oo. Pero hindi yan ang topic natin. Next question. Tanungin mo Ano kung ang- doon sa mga binasa ko. Hindi sa konteksto ng mga binasa ko. Ipit ka wala ka nang maitanong eh. Next question, moderator. Ano ang pinagkaiba ng proper noun sa common noun? Question, moderator. Next Ulitin ko question yung daw. tanong. Ano ang pinagkaiba ng proper noun sa common noun? Eh di tanungin mo yung mga nag-translate, hindi ako. Dahil hindi naman ako nag-invento niyan. Sinasabi ko lang eh. Next question, moderator. Objection, Mang-ipit. Mr. Moderator. Ipitin mo ko. Ano objection, bro? Objection muna, Mr. Moderator. Magtatanong daw ako sa iba, siya yung kalaban ko dito, Mr. Moderator. Siyempre, di ba sa kanya, Okay. magtatanong ito, showdown, sabi mo, unbiblical yung rosary. Pag mabasa ko sa iyo, letra por letra salitang rosary, sa Biblia, talo ka na. Basahin mo sa Greek. O, babasahin ko na lang sa Latin. Basahin mo sa Greek. Dahil ang Biblia originated, translate in Aramaic and Greek and Hebrew, not in Latin. Dinagdag lang yan ng Vatican City nyo. O, basahin mo sa Greek na mayroong rosary. Talo na ako. Aware ka ba na, makinig ka muna bro, aware ka ba na sa unang Juan 19:20, Talo na ako. Mr. Moderator? Objection mo na, Mr. Moderator. Ano objection, bro? Patahimikin mo muna yan, nagtatanong pa ako. Quiet mo na, bro. Saan ang Kasi tanong ko nasasayang ganito? yung ano. Ang tanong ko ganito, sabi mo unbiblical yung rosary. Ano yung etymology ng rosary? Ito, moderator ha. Nag-showdown siya sa akin tapos binago niya na naman. Bro, bro, dahil bro, lagi bro. ang mababasa sa Bro. Greek. Wait lang, mute muna kita. Pakisagot yung question niya, bro. Kasi Dami question niya reklamo, yun. sagutin mo yan. Again, Nagbago siya ano ng ang question, etymology bro. ng Wait lang, rosary? bro. Boy letra. Timing muna, bro. So, iba na yung question niya since hindi kayo lumaban ng showdown. Iba na yung question. So, you have to answer his question. Kung meron kang objection, bro, i-object mo sa akin. No? Huwag mo siyang kakausapin. Okay? Objection, So, nasa moderator. debate tayo, bro. Ano objection mo, bro? Ito, objection, moderator. Pag nabasa niya sa Greek o sa Hebrew at Aramaic, yung salitang rosary letra por letra, talo na ako. Pero kung sa Latin niya babasahin, hindi naman originated, translated ang Biblia sa Latin, talo siya. Ayan ang showdown. So ganito, Boy Letra, siya yung nangihingi ngayon ng showdown. Okay ba sa'yo yun? Mamaya na yan, may tatanong pa ako sa kanya isa. Mr. Moderator, patahimik mo muna yan. So anong tanong ko simple lang bago tayo mag-showdown. Sabi mo unbiblical yung rosary. Ano yung etymology ng rosary? Objection, moderator. Ano objection mo, bro? Dun sa showdown, wag mo sa akin itanong Objection, yung Mr. Moderator, wala tayo. Invalid. Ganito. Invalid ang art ng ano. Para maganda, bro, pakinggan nyo muna yung moderator, ha. Sabi niya, invalid daw. So, ang point dito, bro, kapag may showdown at hindi tinanggap ng kalaban mo, so proceed tayo to the another question. So, ang nangyari, yung kaibigan natin, hindi niya tinanggap yung showdown, so nagpo-proceed tayo into his another question. No? Kasi hindi ikaw ang hihingi ng showdown dito, bro, kasi ikaw yung nasa hot seat, ikaw yung tinatanong, not unless ikaw yung nagtatanong. No? So, bro, pakisagot na lang yung tanong niya. Mamaya, kung gusto mo humingi ng showdown, doon sa oras mo ng pagtatanong mo, bro. Ulitin ko yung tanong ko, ano yung etymology ng rosary? Hindi ko alam dahil wala naman sa Biblia yan. Ba't ko pag-aaralan yan? Pambihira ka naman, no? So inaamin mo, yung sinalita mo kanina sa presentation mo, wala kang alam doon, inaamin mo, di mo alam. Meron onte, pero wag mong sabihin walang alam talaga. Meron onte. Kaya ako nga binasa sa aklat ninyo dahil alam ko onte. Pero kung tatanungin mo ako sa etymology niyan, hindi ko naman pinag-aralan niya dahil di naman ako Katoliko. Ngayon, yung sa showdown mo, basahin Next mo question, bro. Next question. Ipitin mo ko. So alam mo ba Bro, na sa wait lang. Iwasan na natin yan unnecessary, bro. Another warning na naman yan, bro. Babawasan ko yung presentation mo, bro. Bawasan nyo lang ng bawasan, kapatid. Okay lang. So, hindi mo Aware ka ba kasi na sa kailangan yan, salitang- bro. aware ka ba na sa salitang Greek ang ginamit dyan, rodon, yung rosary?
Agree ako dyan. Dahil ang sinasabi kong showdown sa'yo, rosary, hindi rodon. Magkaiba yun, ano? Pambihira ka. Parang pinagtumbas mo yung diaper sa panty. Iba yung panty sa diaper. Iba Next rin yung question, rodon sa rosary. Next question. Mababasa mo ba yung wikang Tagalog sa Greek? Mababasa ko? Pambihira. I-search natin sa Google. Again, ulitin ko, question. mababasa mo ba, yes or no? Mababasa mo ba yung wikang Tagalog sa Greek? Eto, no. Bakit? Oh. Dahil kung kakasa ka sa akin, sagit lang, objection moderator, sumasagot ako ha. Bigyan ng sagot. Objection moderator ha. Ano sagot? Eto, Sige, sige. sabi niya sa akin, mababasa ko ba sa Tagalog yung Greek? Eto, sagot ko, hindi. Ang tanong niya bro, mababasa mo ba ang wikang Tagalog sa Greek? Eto hindi ko mababasa. Ngayon, Oh, basahin niya yung rosary sa salitang Greek dahil Bro, yan ang kanya. ano mo bro, ang pinaka trabaho mo ngayon, sumagot lang muna sa tanong bro. Sumasagot ako sa tanong mo din. Oo. So hindi ka muna magbibigay ng Huwag ka mga muna mag-showdown. showdown na kasi mamaya pag sa oras mo na pagtatanong, sige bro, mag-showdown ka kahit anong gusto mo. So before everything else, I would like to welcome our all live viewers na 25,000 live viewers. So welcome sa inyo dito, no? So sige Jared, go ahead. Boy letra. Oh, huwag ka muna mag-showdown ha. Ulitin, ito yung tanong ko, ibahin ko. Tanong ko ganito. Alam mo ba na ang wikang Latin na mention yan sa Bible? Aware ka ba doon? Yung Wala wikang nga. Latin. Kasama nga Tagalog dun, ano? Nasa GIS 34-35 ng gawa. Ngayon, basahin mo yung rosary sa salitang Greek. Umiiwas ka. Next question. Anong nauna? Tagalog o Latin? Eto, moderator, wala naman sa topic natin yan. Di sana, history topic na lang tayo. Yung topic natin, Biblia eh. Ipit ka na, boy letra. Ayun pa, Bro, bawasan Ito. ko din ang oras mo na lang sa pagpe-present mo bro, 8 minutes bro. So sabi ko nga, iwasan natin yung character assassination. Talo ka na, ipit ka na, no? So iwasan natin yun bro. So next question bro. Sunod na tanong. Sabi nyo lahat ng aral nyo nasa Biblia. Saan mabasa yung Bible alone? Aba, oo, meron. Hindi to showdown ha. Saan talata yung Bible alone? Meron. Asan? Babasahin ko, moderator ha. Babasahin ko. Pakibasa. Basahin natin sa 4:6 of 1 Corinthians nakalagay, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ngayon, hahanapan mo ko letra por letra. Next question. Lalabas noon. O sige, next question. bro. Merong salitang alone dyan. Nabasa ka. Objection, moderator. Ay, objection. Wala naman siyang sinabi, letra por letra. Ay, nako. Next question. Again, letra por letra. Meron ka bang mababasang Bible alone sa Biblia? Ito Ito. Gaya ng aral niyong rosaryo, wala sa Biblia letra por letra. Ganun rin ang aral namin na Bible alone, wala letra por letra. Pero mababasa sa diwa sa 4:6 ng unang Korinto na na wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Therefore, sola scriptura ka lang. Ayon kay Apostol. Next question. So walang letra por letra. Aba, gaya ng rosaryo niyo, wala rin letra por letra. Sabi niya wala daw yung rosary. Pag mabasa ko sa Biblia again, letra por letra showdown. O, basahin mo sa Greek yun rin. Kakasako. Objection, Mr. Moderator. Ano objection bro? Ako yung magkukondisyon eh. Babasahin ko salitang rosaryo. Ako nang bala sa translation doon, sabi niya in biblical. Hindi, moderator, it's unfair. It's Say unfair. pass lang. Ako magkukondisyon say pass kung ayaw mo, say pass. Wait lang moderators time. Originated, translated in Kasi Greek. ang sabi ni Boy Letra, ang kanyang showdown. Nasa sayo naman to kung gusto mo labanan o hindi. Sabi mo ayaw mo. Wala naman sa pilitan to eh. So, ang sabi niya, pumabasa sa Biblia. Either anong translation niya, kasi Bible lang gagamitin, either anong translation. Sige, ganito. Walang problema dyan. Basahin niya sa Greek. Bro, Ang kulit na yun. ang sabi niya bro, Makulit talaga ako. wait lang, pwede ba magsalita? Pwede ba magsalita bro? Para magkaintindihan kayo.
So, ang gusto ng kabilang kalaban mo, no, eh mabasa sa kahit anong translation kasi Bible, ang gamit niya any Bible at Sabi mo, least yung nasa Biblia. Biblia, no? At least nasa Biblia kasi pag sinabing wala sa Biblia, kahit anong Biblia basahin mo, wala talaga mabasa kasi unbiblical. So Ganito. kaya pinapakita niya diyan, bro. Ngayon, ang tanong, bro, tatanggapin mo ba? Oo, hindi. Oo. Kasi wala tayong paliwanagan dito, bro. Ang showdown hindi Sige, tayo walang problema. Basahin niya sa non-Catholic Bible. And then I agree. Dami nitong kondisyon, Mr. Moderator. Sabihin mo na lang, Siyempre, pass. Ano ka? Ako Ano ba? ka? Ako kondisyon ako nagtatanong. Bro. Eh. Ba't nagtatanong Eh, ka ako rin? yung sumasagot wait lang, moderator's time muna. Kasi ang stand mo kasi, bro, sa kanya, wala sa Biblia. Kaya babasa siya ng Biblia. So, Kaya moderator, ang sinabi ko nun, hindi pa ako pinatapos eh. Naglalaro lang ako eh. Ang sabi ko, basahin niya sa Bibliang Griego. Eh, wala naman siya so yatang ibig sabihin, ang argument mo na ganun, eh, wala sa Biblia. Pass na lang. Next question. So, magpapas siya, bro. Next question. So, ganito, sunod na tanong. hindi ko kasi maintindihan yung argument nyo, no? So, kasi nasa showdown tayo, nililinaw ko yung showdown. Ang naintindihan ko kasi, sabi mo sa kanya, wala siyang mababasa sa Biblia. Kaya gagamit siya ng Biblia. Therefore, kahit anong Biblia, mabasa sa Biblia. So, agree ka ba ron, bro? Sige, pag ano na natin. Uwin ako. Next question na. Next question na lang daw. Sige, go. Meron ka bang mabasa sa wikang Greek na Bible alone? Aba, wala nga akong hawak na original copy nung pambihira ka naman, pagagastusin mo pa ako, oh. Next question. Aware ka ba na yung unang Korinto 4:6, yung nangasusulat nasa verb form yan? Aware ka ba doon? Ano pakialam ko, basta yan ang sabi ni Apostol Pablo, wag mo nang lagyan ng sarili mong interpretation. Time. Step ng Biblia, 34. Time na. Ano daw pakialam? Time na. Time na? Guys, time na. So, 10 minutes, Uncle Boy. So, timer ka na lang. Ito, para makita mo yung timer. Time mo bro, time mo. Open ka mo. Kay Jared yung time, ha? Makikita mo yung oras Makikita kay ko naman Jared. kay Jared yan, 10 minutes. Sige, 10 minutes, go ahead. So yun no, ang palusot niya, hindi niya nilatag yung grammar daw, hindi niya daw nilatag. Pero ang nilatag niya yung aral nila. Therefore, wala kayong aral sa grammar. Paano nyo maunawaan yung Bible? Mag-assume kayo na nasa Bible yung aral nyo, hindi nyo nga alam yung grammar, wala nga kayong alam sa grammar. Yung unang Korinto 4:6, hindi naman yan Bible direkta. Pwede natin i-include yung Bible dyan, pero tignan natin yung part of speech na nangasusulat dyan. Ayan ay verb form. Ibig sabihin, pagkilos po yan. Hindi po yan noun na Bible o Biblia or concrete noun. Alam mo yung concrete noun? Wala, hindi mo rin alam yan. Maniwala ka sa wala kang alam, no? Tapos, wala rin nakalagay na alone dyan. Yun lang. Tapos, napakita ng talata, showdown, ay basahin mo sa Greek. Sukat pa basahin mo ko ng Greek rosary. Sino nagsabi sa'yo na babasahin ko yung English sa Greek, bro? Saan mo napulot yung ganyang argumento? Ang ibig mo sabihin, pag hinanap ko yung Iglesia ng Diyos, letra por letra, Iglesia ng Diyos sa Greek, pag wala ka mailatag, talo ka na rin. Wala naman Iglesia ng Diyos sa Greek. Kasi Tagalog yun. Yung Church of Christ, wala din sa Greek. Iba naman yan. Pero yung same meaning, same word, nandun, unang Korinto 14, 9 hanggang 11. Ito yung nalabag mo, ang utos ng aming santo, na ni Saint Peter na nilabag mo, no? Sabi ni Saint Paul, sa mga taga-Korinto, walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan, at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. So ibig sabihin, importante ang kahulugan. Alam mo ang kahulugan ng isang salita kung ikaw ay mangangaral. Kaya ikaw nangaral ka, wala kang alam no? Sabi mo, hindi pa ako bibili, papagastusin mo pa ako, kung ano-ano. Ako gumastos ako, bumili nga ako ng aklat niyan Kasi hindi naman ako Greek speaking, kaso ang problema, dahil nga debate ito, at maraming paraphrasing para malaman natin yung mga tools, yung mga ng grammar. Kasi aklat to binubuo to ng mga sentence, ng mga salita, ng mga nasa pamamagitan ng mga sulat. Buti sana kung drawing lang to, wag na natin to gamitan ng grammar. So wala pala kayong alam sa grammar. Tinatanong ko yung mga talatang nilatag mo, wala ka na ibigay. Ay, hindi ko nilatag yan, anong alam ko dyan, anong pakialam ko dyan. Kala ko magaling kang debater. Ba't sagot mo anong pakialam ko?
Wala ka palang pakialam sa grammar nito? Eh, huwag kang mag-aaral nito. Kasi puro grammar talaga to eh. Alang gagawin natin dito? Part of speech to eh. Mga flat to eh. Mga sentence to, mga words, mga phrase. Mantakin mo mag-aaral kayo ng Bible walang alam sa grammar. Puro pass, hindi ko nilatag yan. Eh hindi pa ako dapat ako na lang nag-affirmative bro. Huwag na lang ikaw kasi wala ka talagang mapapatunayan. Puro ka lang pabibo eh. Dapat isunod ko na lang sa pangalan ni anak ni Totoy Bibo. Kasi pabibo lang naman sa live. No? Eh hindi mo ba alam sa Juan 19:20, isinulat yung hari ng mga Hudyo sa wikang Greek, Hebrew at Latin? Included talaga Latin. Hindi pa sila binibigyan ng knowledge dun sa ikalawang asa, Acts 2:4-5 nung bumaba yung espiritu, no? At binautismuhan sila sa espiritu at sa apoy. Eh talagang included na sa kanila yung Greek at Latin, lalo nung ipinako si Kristo sa krus, kaya nga maraming nakabasa. Tapos yung unang Korinto 4:6, hindi po yan Bible alone. Kung yung aral nyo, Bible alone yan, mali ang aral nyo kasi hindi yan Bible alone. Walang Bible alone sa Biblia. Yung term na Biblia sa Greek, mabasa mo yan dito sa Juan 21 talatang 25. Andito yung term na Biblia. Sa unang Korinto 4:6, hindi term na Biblia yung ginamit yan, verb form yan. Parallel yan dun sa ikalawang Juan 1:13, ikatlong Juan 13:14, na marami pa akong mga bagay na nais isulat. Nasa verb form din yung root word na grapho sa Greek. Ngunit hindi ko nais gumamit ng tinta at papel. Ayaw ko kayong sulatan. Hindi ko nais isulat. Kundi nais kong maipag-usap sa inyo ng harapan. Ayun yun. Hindi ka nag-aral ng grammar, so hindi mo alam yan. Kulang yung kaalaman mo pa, bata ka pa, na showdown dito, wala kang alam sa grammar. Magtaka pa ako, bakit nilalabanan mo yung magagaling na mga Catholic defender, wala kang alam sa grammar. Dito sa Juan 21:25, subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus, letra por letra, gospel, na kung susulating isa-isa, yun yung verb form, susulatin isa-isa, sa palagay ko'y kahit ang sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat. Pag binasa mo yan sa salitang Greek, Biblia na isusulat, ano daw sabi? Hindi magkakasya. Saan? Sa mga aklat. Yung mga aklat na gagawin, hindi magkakasya dun. Ultimo ang sanlibutan. Hindi kasya. Ayan ang letra por letra. Hindi yung hamunin kita ng showdown. Pipili ka ng yung salitang rosary, ipapabasa mo sa salitang Greek. Natural, hindi lalabas yung rosary doon, nalalabas doon, rodon. Pero yun yung etymology ng salitang rosary, galing sa salitang rosarium o rodon. Eh yan lang naman na nagde-develop niyan eh. Kahit yung Greek, galing lang ay yung English, galing lang din niya sa salitang Latin. Yung Latin, may ambag din yung Greek diyan. Eh yung Tagalog ang layo na. Galing pa yan sa salitang Spanish yung ibang term diyan sa Tagalog, kagaya ng rosary, rosario. Spanish yan, derive yan from Latin. Ay kulang kayo sa kaalaman eh. Panay lang kayo kinig kay Soriano. Eh ano ba ginagawa ni Soriano? Ang ginagawa ni Soriano, walang rosaryo sa Biblia, walang purgatory sa Biblia. In-explain ba niya yung meaning niyan? Yung etymology niyan? Sinunod ba niya ang utos ni St. Paul? Na pag kayo yung mga ngaral, alamin niyo yung mga kahulugan bago niyo ipangaral, kundi para kayo nagsasalita sa hangin. Ang ibig sabihin, pag nangangaral kayo, walang kwenta. Para kayo nagsasalita sa hangin. Tapos mag-conclude, aral namin na sa Biblia, aral namin na sa Biblia. Eh Tagalog aral nyo, basahin ko sa Greek yung Tagalog, ganon. Panalo ka na. Bira yan o. Yung klaseng kalokohan mo, nandiyan niya sa Sirach 50 talatang 9. Yung Rosarium, Katuparan, Psalms 19:14, pag ninilay-nilay, ano yung pinag-ninilay-nilayan? Yung mga nakasulat sa Bible, biblical yan. Ngayon, yung future na yung prophecy na Rosario, katuparan na yun sa atin kasi hindi na namin makakausap si Mama Mary ng harapan sa pamamagitan na ng rosary. Ng rosas, kasi yung beads niyan, hugis rosas yan. Yung nagamit niya sa pagninilay-nilay ng mga salita ng aking bibig at pagninilay-nilay ng aking puso. Kung hindi mo pala alam yan, wala kang alam.
Sabi ni Mama Mary, Lucas 1, 48, buhat ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Katuparan Rosary. Pag ninilay-nilay, Psalms 19:14. Sirach 59. Rodon sa Greek. O di wala kang alam. O aral nyo ba ito yung nasa 21, nasa 28 ng Lucas? Basahin ko nga. Lucas 1:28. Yung salitang full of grace, alam mo ba sa salitang Greek yan? Alam mo ba yan? Kay Karetomini. Ibig sabihin, from past, yung grace, up to present, past perfect tense. Nag-aaral kami ng grammar talaga, obligado. Pag mag-aaral ng doktrina. Kaya na-define yan, past perfect tense, yung grace na verb form, ibig sabihin yung grace natanggap niya from the past up to present. Ibig sabihin, sinless. Saan natupad? Yung alay sa kanya dun sa Hebrews 10:4-5, katuparan, Levitico 2:34, ay Levitico 4:32. Wala kasi akong notes dito. Nilabanan kita ng walang notes eh. Alam mo yun? Kasi wala ka naman, ano ba pinatunayan mo? Wala ka naman pinatunayan ngayon. Nag-quote ka lang na kung ano-ano dyan. Makikita sa tatawag sa aking pangalan. Lahat ng gawa tatawagin sa aking pangalan. Nabasa mo ba yung Isaiah 56? Na yung eksaktong templo ipapangalan sa mga santo. Alam mo ba yon? Ba't wala kayong ganon? Tapos yung templo na yun, tatawaging bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Sa inyo yon. Isusunod sa pangalan ng mga santo. Meron ba kayong Saint Joseph Cathedral? Of the Catholic Church? Ganon ba yung pangalan nyo? Sa mga kuta, nakasunod yung pangalan ng mga santo? Kaya nga iglesia ng mga santo, iglesia ng mga banal. O basahin ko, kung sa inyo natupad to, ikaw kung ano na lang kinukot mo, wala naman ginalaman sa inyo. Umanib, ganto-ganto. Magbasa ka dyan na iglesia ng Diyos, kayo na kaagad yun. Non-sequitur fallacy, pambihira. Klaseng kalokohan talaga. Pambihira, nagtataka talaga ako bakit may pumapatol dito. Ala, sa akin, dudurugin ko lang talaga to eh. No? Magpapabibo ka lang sa live, no? Ito, ilang minuto pa, bro? Brother Nash? Time na, bro. Time na. Okay. Question. Hello. Sorry bumili kong Coke. Kumakain kasi ako eh. Sige, okay lang, bro. Hopefully, matanong mo yan ng mga nilatag niya, bro, ha? Sige, tanong. Lunukin ko lang, tawid lang. Inom muna ako tubig. Ito tanong ko sa'yo. So, welcome sa ating, wait lang, bago magtanungan, welcome sa 132 live viewers. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa ating debate, no? Sa pagitan ni Jared at ni Boy Letra. Sige, go ahead. Boy Letra, ito tanong ko sa'yo. Handa ka na ba? Handa na, bro. Munang Pedro 3:16. Sabi ko kanina, yung rosary ay biblical. Tama? Tama, bro. Sirach 59, Salmos 14 talatang 19. Salmos. Katuparan. Teka, di pa ako tapos. Wait lang, bro. Wait lang. Bro, patapusin natin yung sagot, bro. Sige. Bigyan kita ng talata. Pakiulit, bro, yung sagot. Andiyan yan yung salitang rosarium dyan sa Sirach 59 sa Latin Vulgate, katuparan Psalms 19:14, pag ninilay-nilay. Ano yung pinagninilay-nilayan? Katuparan sa sinabi ni Mama Mary. Mula ngayon, natatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Lahat ng saling lahi. Hanggang ngayon, tinatawag namin siya sa papapaanong paraan. Paglapit namin sa makalangit na Jerusalem, andiyan niya sa Hebreo 12, 22, 23, letra por letra. Talo ka na. Next question. Okay. Doon ba sa mga binasa mong talata? Wait lang meron bang nakalagay na R-O-S-A-R-Y o salitang rosary? Meron o wala? Meron. Sirach 59, rosarium. Hindi mo pala alam yung talata dyan. Objection moderator. Talo ka na. Ano objection, bro? Ano ka? Ang sinabi ko, hindi rosarium, kundi rosary. Lagyan mo ng Y, hindi M. Makinig ka sa tanong. Pambihira ka, nilalaro lang. Objection, Mr. Moderator. Ano counter objection, bro?
Ang counter objection ko, Mr. Moderator, yan nga yung rosary kasi galing lang yan sa salitang Spanish na rosario. Yung rosario, derived yan from Latin. Rosarium, wala naman iba eh. So yung Latin, mas nauna pa sa Tagalog. To, kailan lang yung Tagalog? Nauna ang Latin. Sa John 19:14, sa wikang Greek, Hebrew at Latin, isinulat, hari ng mga Hudyo, salita ng Diyos. Hindi niya alam yan eh. Walang alam si Soriano. Tapos ka na. Tayo, bro. Next question, ulit ang tanong. Ngayon, ano ang sinabi mo kanina? Rosary o rosarium? Lahat yan, parehas lang yan. Hindi ka nag-aaral. Rosary. Pare-parehas lang lahat yan. Objection. Hindi pa ako tapos sumagot, Mr. Moderator. Objection, moderator, ay object. Objection. Sige, pa-objectin mo yan. Tanong ko, categorical, mamili siya sa dalawa. Ano yung binasa niya? Rosarium o rosary? Gaya ng itinatanong ko sa kanya. Parehas. Anong counter objection, bro? Anong counter objection mo, bro? Ang counter objection ko, di naman tayo, nag-aaral naman ako, alam ko naman po na yung rosarium, parehas lang yan. Wala naman pinag-iba yan eh. Etymology na nga, yan na nga yung pinaka-root word. Yung root word na nga yung binibigay ko, ibig sabihin yung eksaktong salita mismo. Kasi yung rosarium talaga yan sa Latin. Latin yung salita ng Roman Catholic Church eh. Hindi naman English Tagalog. Okay. So, next question tayo, bro. Ngayon, sabi mo kanina, ito, okay lang. Oh, naglalaro lang naman ako. Talaga wala alam to eh. Sige. Wait lang ubusin ko lang to. Ngayon, ito tanong. Ngayon, sabi mo kanina, ang iglesia niyo totoo dahil iglesia katolika dahil ipinapangalan sa pangalan ng mga banal. Tama? Yes, Isaiah 56, 4:5. May mga rebulto pa nga sa pader, hindi lang pangalan. Tatawag ang bahay na lang. Teka muna, objection, Mr. Moderator. Patapusin mo ko ng 20 seconds. Excited ka naman dyan. Sa gitna, kumakain ako, pambira ko. Kaya nga, patapusin mo, kumain ka muna. Bro, kahit kumakain, bro, nasa debate ka, bro, ha? Wala ka sa Sorry. So, ganito, bro, hindi namin kasalanan kung kumakain ka o hindi. Nasa debate ka, lumabo ka ng 20 debate. seconds. So, dapat may respeto tayo sa mga debate natin, bro, no? So, iwasan natin yung walang respeto, bro. So, warning yan, bro, ha? So, ganito. Patapusin mo muna yung sumasagot, bro. Go ahead. O sabi dito, sapagkat ganito ang sabi tungkol sa mga eunuko, nangingilan ng sabi, pumipili ng kalugod-lugod sa akin sa Roma 1:7-8, mga santo. Sa talatang 5, ibibigay ko sa kanila ang aking bahay, yung iglesia, at sa loob ng aking mga pader ang isang alaala at pangalan. O ano pa dito sa talatang 6, kasama ng mga hintil, sa talatang 7, bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Next Okay, question. Ano po letra eh? Sunod ang tanong. Yan si Wendell Talibong eh. Sunod na tanong. Inaamin mo ba't tinatanggap mo na kayo ay yung bahay ng Diyos? Yes or no? Categorical. Siyempre, bahay ng Diyos, ibig sabihin yan, iglesia, unang Timoteo 3:15, 2 Korinto 6:15-17. Ang daming talata sa Biblia. Yung bahay ng Diyos, tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Sapagkat hindi nananahan ng Diyos ang mga templong tatag ng tao. Gawa 17:24, kayo yun, gawa ng tao yung church nyo. Okay. Letra, talo ka. Next question. Sabi ni Wendell, sunod na tanong. Yan. Ano yung nasa 3:15 ng unang Timoteo sa Greek? Ecclesian Toteo o Ecclesian Kataholos? Categorical. Yung nasa wikang Greek, Ecclesian Tonteo, hindi naman yan proper Laman. na. Wait, Mr. Moderator. Moderator's time. Bro, mabawasan ko ng another 1 minute, so 7 minutes na lang yung Sige, kahit presentation. gawin mo lang 2 minutes yung pagpapaliwanag ko. Sige, gagawin ko 2 minutes. So, kasi bro, kapag sumasagot bro, hayaan mo munang sumagot. Huwag ka sasabay kasi distraction yung ginagawa mo eh. So, ayaw mo marinig ng tao yung sagot niya. Okay? So, ganun yun. So, sige bro, pakisagot. 20 seconds. Yung Ecclesia Tonteon, tignan mo nga yan, meron nga yung Ecclesia, common noun. Yung Theon, yun yung God, tas meron yan I think mga preposition. Yung phrase na yan, hindi yan proper noun. Kasi hindi ka naman nag-aral ng grammar, namin mo yan eh. Wala kang alam sa grammar. Pero yung ginamit kong talata, ang sabi doon, tatawaging or shall name, papangalanan sa future. Sa Isaiah 56, talatang 7. Talo ka. Papangalanan, yung bahay ng Diyos. Okay, next sa tanong. Ito, sunod na tanong. Ngayon, sinasabi mo, na yung iglesia ng Diyos yun ang Katoliko. Ulit ang tanong.
Ano yung nasa 43:7 ng Isayas? Tatawagin sa kanyang pangalan o tatawagin sa pangalan ng kanyang bayan para sabihin mong Roma? Walang sinabing tatawagin dyan. Objection, Mr. Moderator. Dinagdagan naman ito yung talata. Sa unang Timoteo 3:15 daw, may term daw na Sabi tatawagin. ko, objection, moderator, objection. Anong sinasabi nito? Teka lang, Nag-iimbento teka lang, to? teka lang. So, Object ang moderator. sabi niya bro sa Isaiah bro, tatawagin sa pangalan. Bigay pala ilong nito eh. Bro, 1 minute na lang yung presentation mo bro. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay lang? Sige. Pambilang Right. Jared, sayang yung debate natin. Iayos mo, tanong. Inaayos ko nga yung tanong, ikaw lang ayaw mo sagot eh. Ayaw mo Tanong sagot. na. O sige, tanong ko. Yung nasa 43:7 ba ng Isaya, saan tatawagin yung nilikha ng Diyos? Sa pangalan ng Diyos o sa pangalan ng Roma? Categorical. Nilikha, ang dami naman nilikha. Hindi naman sinabing iglesia yan. Mr. Objection, Moderator. Objection, moderator. Hindi ko sinabi kung hindi iglesia. Ang tanong ko sa kanya, moderator, yung nasa 43:7 ba ng Isayas, lahat ng nilikha ng Diyos, tatawagin ba sa pangalan ng Diyos o tatawagin sa pangalan ng Roma? Categorical. Ang pangalan ng Diyos na tinutukoy dyan, Heso Kristo. Hindi naman Diyos. Objection, objection. Yung Diyos nature yun. Ano ka ba? Hindi yun pangalan. Wait lang. Anong objection mo? Tapos anong objection mo mamaya? Objection ko, simple ang tanong. Wala akong sinabing Kristo. Ang sinabi ko sa 43:7 ng Isayas maliwanag. Yung lahat ba ng nilikha ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos o tinatawag sa pangalan ng Roma? Okay. Sinagot So, ko nga. Boy, Ang sasagutin sagot mo ko nga, ba? Mr. Moderator, hindi nga pangalan yung Diyos. Bakit siya nagkukonklud ng ganyan? Hindi pangalan ng Diyos. Nature yun. Diyos yun. Ang pangalan na binigay niya, na na-reveal sa tao, Yesu Kristo, Ama, Anak at ang Espiritu Santo, yung titulo ng Trinity. Pero yung term na Diyos, kinakapit din niya sa mga Diyos-Diyosan. Diyos, hindi yan pangalan. Nabobo Okay. na to eh. Next na Wala tanong. sa grammar to. Next question. Sa tanong. Yung ama ba, pangalan ba yon? Yes or no? Hindi yung pangalan, title yun ng God the Father, kaya nga nakakapitalize yan. In the name, titulo niya yan, tapos yung Son, titulo din ni Kristo. Yung Holy Spirit, titulo din ng Holy Spirit yun. Tinatanggap mo ba In the ito? name. Ito, sunod na tanong. Bautismo yan. Tinatanggap mo ba ito at sinasampalatayanan kahit matiwalag ka sa Iglesia Katolika? Titulo yan, alam ko yan, mayroong CCC niyan. Ano ka ba? May alam ako sa Catholic Church Doctrine. Nasa CCC, ang title yan, Father and the name, Father, Son, Holy Spirit. Kaya nga, pag magbabautismo kami, ikaw, bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung katuparan ng sinabi mo. Hindi Diyos. Yung Diyos kinakapit din sa false God. Nature yung Diyos eh. Pangalan ba Okay. Diyos? Proper name Diyos? Next Okay. question. Talo ka na. Okay, kung mabasa ko ba sa Biblia na yung Ama ay pangalan at hindi title, letra por letra, tatanggapin mo, talo ka na, Totoy ay aboy letra? Objection, Mr. Moderator. Yung pangalan title, synonymous yan. Kaso mas talagang mas accurate yung term na title kasi yung Objection, Moderator. makinig ka muna kasi Wait. Time na. So, bibigyan ko ng 4 minutes si Bro, ang dami mong error, bro. pambira. Okay. Sayang ang debate. Ang gulo nito. Sige, ano na. So, 4 minutes para maglatag ka dyan. Sige. Mga kapatid, mga kababayan, natutuwa naman ako kasi binibiro ko lang ito si Boy Letra. Nang una, wala kasi kung kaya wala mapagtripan eh. Ngayon, napatunayan natin na yung mga sinasabi niya wala sa Biblia. Kasi tanong ko sa kanya, ano ba yung nasa 43:7 ng Isayas? Tinatawag sa pangalan ng Diyos o sa pangalan ng Roma? Sukat mo, isagot Jesus. Dalawa lang naman ng tanong ko sa kanya eh. Sa Roma o sa Diyos? Kasi pag sinabi mong sa Roma, saan mababasa sa Biblia na ang iglesia dapat tawagin sa pangalan ng Roma para sabihin mong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Ngayon, balik tayo sa 43:7 ng Isayas. Ang nakalagay, bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha sa aking kaluwalhatian. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, iglesia ng Diyos eh. Ano ka ba naman? Ano ka? Ngayon, sabi niya sa akin, aba, yung Ama daw is title. O, basahin natin kung title ba. O, sasampal sa iyo si Propeta Isayas.
63:16 ng Isayas, sapagkat ikaw aming ama, bagamat hindi kami kilala ni Israel at Abraham, ikaw aming ama. Capitalize. Oh, boy letra, baka hindi mo pinag-aralan ito ha. Ikaw aming ama, aming manunubos, na siyang pasimula ay siya mong pangalan. Ano yung pangalan ng Diyos mula pa sa pasimula? Ama. Ako, natutuwa ako dito kay Boy Letra. Seryosong seryoso. Hindi niya alam, pinaglalaruan ko lang siya kanina pa. Pasensya na, kapatid na siya. Kaya nagtataka siya. Bakit daw hindi ako makasagot? Pinaglalaruan lang kita, Boy Letra. Sa tingin mo, seryosohin kita sa debate. Wala lang akong magawa dahil walang tao dito sa bahay, wala akong mapagtripan. Ikaw pinagtitripan ko, Boy Letra. Salamat mga kapatid. At ako'y bababa na. Suko na? Sumurrender na. Natakot na magpatanong. Wala rin alam. Di niya rin alam yung similarity ng title at saka name. Parehas sa almost the same yan. Parang may sakit na si Jared. Parang Sumurrender na. May sakit ba yon? Ba't ganun yun? Hindi ako natatawa lang ako sa kanya kasi wala na nakakapikon sa kanya kasi ganun talaga ugali niya, no, normal. Kasi parang bata lang naman sa Kaya kanya. nung sinabi niya nalalabanan niya ako, bro, ikaw na lang, para ako na lang mag-moderate kasi susupplyin ko sa pagmamoderate yun. Explain natin tatawagin sa aking pangalan ng lahat ng aking nilikha. Reflection din yan sa baptism kasi yung baptism, hindi nyo ba alam na new creation yan? At ang nabautismuhan, no? Babautismuhan in the name sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, lalalangin siya ng Diyos. Isa na siyang bagong nilalang, new creation. Yung God, ikinakapit din sa Diyos-Diyosan yung God. Yung Elohim, alam nyo yan? Tingnan nyo sa Exodo 32 talatang 1-2. Ikinapit din sa Diyos-Diyosan. Pero yung Father, Son, and Holy Spirit, iyan ang title ng Trinity. Title considered na rin as a name. Kaya nga yung name doon, onoma, means which authority, sa pangalan o sa otoridad ng Diyos. Ibig sabihin, pag babautismuhan tayo, coming from God, sa authority ng Diyos, hindi pwedeng sa authority ng tao. Bro, Yun yung creation. ikaw naman ako pinaiyak mo agad kasi pinakaralan mo ng grammar. Sumurrender eh. Grabe yung Hindi isang kasi, lalaban ng debate, walang alam sa grammar. Dadali ko yung tatawagin sa pangalan baptism. Hindi naman pangalan yung God eh. Title, talaga yun. gumamit siya ng Isaiah, natatawa ako doon. Yan din yung ginamit ng isang INC sa akin. O tatawagin sa Isaiah, sabi tatawagin sa pangalan na inilikha. Mga Yahwist ang tawag doon sa panahon na yun. Yung mga Yahweh sila pangalan eh. dati. Yahwist yung mga tagasunod ni Yahweh, tinatawag na Yahwist yan according to the Jewish tradition. Di tinawag na Yahwist. At the same time, kung tatawagin sa pangalan ng Kristo, edi Kristiyano. Di ba? Hindi Saan naman yun sinabi nilikha? ang iglesia, papangalan ng iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Walang ganyan, hindi naman proper na, possessive na yun. Makamote talaga itong mga to. Saan yun nilikha? Nireflect ko sa baptism kasi yung baptism, new creation yan eh. New Reflection creation. siya Ang ng ganda nga, ang creation, ganda nga ng tapos new reflection mo creation. Ang ganda ng Tapos parallelism siyempre, mo, no? kailangan sa otoridad ng Diyos, hindi pwede sa otoridad ng tao yung baptism. So, siyempre, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tsaka title talaga yun. Father, Son, and Holy Spirit. Kagaya ni Jesus Christ, yung Son, title niya yung Son. Pero, considered na rin as a name yun. Wala namang problema doon. Pero title talaga yung nakita ko yan sa sa CCC. Siyempre, doon ako dapat naka-inline ala na. Kasi ayaw niyang pakinggan Wala. Naalaman niya, dihado na Umalis Si na. Pacquiao, di ba? Tawag sa Ano kanya, naman Pacman. Title niya rin yun naman yung Pacman. Title na rin yun. Tawag din sa kanya, Pacman. Di ba? Parang ganun lang yun Tapos wala naman siya, ang nakakatawa, wala naman siya pinatunayan na yun yung iglesia nila. Nag-quote lang siya, iglesia ng Diyos. Natutulan mo yung iglesia ng Diyos. Oo nga, sinabi ba dyan? Ang inistan nga, kami yan, guys. Sabi nga ni Barletra, kami yan. Kami ang iglesia ng Diyos, kami ang iglesia ni Kristo. Sa aral daw, tinanong ko yung Bible alone saan sa Biblia. Wala pala, pambihira. Kinumpir niya sa Double Rosary.
Rosary, Double mabasa ko standard talaga yun, eh. Ba't Kasi ganun? siyempre lang, Alam basahin mo, ko yung Rosary sa Greek. parang- Pambira nun. Hindi aral talaga ng Kristiyano, bro, kasi hatred yung dala niya eh. Alam mo, instead na you're giving your opponent, you're giving him or you're opening his mind, ang ginagawa mo, you're trying to put a hatred doon sa puso ng kausap mo. So, therefore, hindi ka alagad ng Diyos kasi hindi mo nabubuksan yung kaisipan niya. Satanas Dapat, yan. dapat ang gawin mo, bubuksan mo yung kaisipan ng kausap mo. Hindi yung ang angas mo, tapos yung angas mo, hindi fit sa kaalaman mo. Kumbaga, kung mag-aangas ka, sana matalino ka. Parang gano'n. Kaso nag-angas ka, wala kang talino, yun yung sinasabing hindi fit, no? Yung yabang mo, hindi fit sa kaalaman mo. Maangas ka lang, tapos wala kang alam. Ayun ang problema. Yun ang masakit. Di Tsaka ba? yung, Ano ba siya? Sabi niya pa engot, walang alam, talo ka na, ipitin mo ko. Yung wala siya Hindi kasi- walang alam. pambira, Reverse kasalukuyan ko psychology. iniipit, ipitin mo ko. Doon ako natatawa eh, pambira at si Jared. Ang problema kasi, Hindi naiipit nakakasagot yung siya. Dahil naiipit kasi, so ang nangyayari, nagre-reverse psychology. Kunwari, hindi siya naiipit. Naiipit ka sa question. Diba? Kasi kung Ko si Jared. Iniipit ko na, di na makasagot, ipitin mo ko. Hindi nga masagot eh. Kasi blood tanong nun ha, part of speech, ano yung part of speech niyan? Eh siyempre, yung mga basic part of speech, verb, noun, common noun, ano ba yan, di ba? possessive Adjective. noun. Hindi? Adjective ba Tawa yan? nga ako, iglesia ng Diyos, sabi niya. Wala nga, hindi nga niya natindigan na sila yon. Sabi niya, objection, proper noun yan. Tawa na tawa. Sabi nangyari dito kaya. Kung hindi lang jajarayin ko to. Sabi niya, objection na sagot yan. Pambira talaga. Malapit na talaga sa si Jared, majajarayin ko talaga si Jared. Ha? Napaisip ako, meron bang ganun? Objection, sagot Bro, yan? pangalawang beses na yan, bro, na tumakbo si Jared bro, sa debate niya, bro. Oo, nung una, di ba? Tumakbo rin siya sa akin. Yan din yun, pangalawang beses. Kaya sabi ko nung nalaman ko si Jared, ganun ba? Sige, Uncle Boy, ikaw na lang magmo-moderate. So, supplying ko talaga to. Kaya mo na eh. Satisfied naman ako na ano pa rin naman. Baga, kahit pa paano, eh, meron pa rin naman tayong participant kahit medyo kulang sa katinoan. Pero, Ako parang ikinahiya ako, bro eh. wala magawa eh. Alam mo naman, pagpatol ako eh. Parang sasabihin sa akin, ano ka ba naman, Nash? Ano ba naman yan, pinatulan mo? Sabi ko nga, di ba, Uncle, believe nga ako. Bakit di niyo Sabi ni Uncle Django, bilib ako si Uncle Nash, di mo pa sinipa. Parang ikinahiya ako na nasipa eh. Alam mo, parang nahiyang-hiya ako na hindi ko sinipa, bro. Parang, ayun tuloy nararamdaman. Di ayos lang yan. Itatakbo rin pala. Maganda nga hindi mo sinipa bro para talagang siya mismo yung tumakbo, di ba? Wala silang masasabi. Umalis eh. Ha? Balas daw, sabi nilang iba. Ito si CEO Stan. CEO, welcome po. No, welcome si Stan. Ano pong ginaniban natin? Ano po ba yun? Kami po yung mga Katoliko dito. Ikaw po, ano pong kinaniban niyo po? Ano ako, freelancer? Freelancer. Okay. Walang church, no? Ano yung last church mo po? Bakit po kayo freelancer? Freelancer. Anong gusto po ninyong anong pinag-uusapan po ninyo? Bible study po, display lang po yan para Marami tumulong. po, lahat. Malami pong topic. Ang topic ko nga po nga sana ngayon ay patungkol Lahat po. sa pagpuprosesyon ng simbahang Katoliko. Kung ito po ba ay kinasihan ng Diyos, kalugod-dugod sa Diyos at biblical. Yan yung aming inaanong paksa ngayon topic. Pero pwede rin, marami pa kaming hot topic kagaya na si Santa Maria sa ay prosesyon, yun, na-intriga ako doon sa yun, sa prosesyon. Anong, marami bro, marami kaming Sige bro, patapusin mo lang Brother Temple. Sige bro, buuin mo lang yung question mo para... yung sa prosesyon. Tawag dito. Sabi niyo, kinasihan ng Diyos.
Yes po, kinasihan po ng Diyos batay sa letra por letra ng Biblia. Tama po kayo. Saan po sa Bible mababasa yan? Hindi nyo pa nabasa siguro to, no? Kasi siguro freelancer kayo, no? Babasahin ko na lang po para sa inyo, no? Letra por Pero letra. bago mabasahin, Uncle Boy, pwede ba akong mag-confirm lang kung talagang freelancer? Okay. Freelancer po kayo, di ba? Ko-confirm ko lang po. Ay, naniniwala po ba kayo si Felix Manalo ay peking sugo? Depende. Pag naipaliwanag nila sa akin, depende sa pagkapaliwanag. Kasi ako naman ay tumatanggap naman ako ng paliwanag. Okay. Ayan. Okay, sige. Freelancer nga, Uncle Boy. Go ahead. So dito sa NIV version, no? NIV version, nakabate din to sa King James version, no? Okay. Ito na lang NIV Tagalog version. Basahin ko na lang ang iyong mga prosesyon. Anong talata? Psalm 68 verse 24 to 26. Psalm 28. Psalm 68 verse 24 to 26. Dali lang, may Bible. Kunin ko lang yung Bible ko, tingnan ko lang. Sige, po, basahin mo na, Uncle Boy. ko Basahin nga na lang niya. yung letra Bakit por nakuha letra, mo, no? Basahin ko na lang muna Sige, po, basahin no? mo, Uncle Boy. Para di tayo magsayang ng oras po, no? Psalm 68. Psalm 68 verse, ulitin ko na naman. Psalms, makinig po, Psalm 68, awit, 68, talatang 24 hanggang 26. Okay, sige. Basahin ko po, pwede po ba? Pabasahin ko po, okay lang po ba? Quiet muna Okay, po, no? sige. So dito, sabi dito, ang iyong mga prosesyon, letra por letra, ang iyong mga prosesyon, o Diyos ay nakikita ng aking mga mata. Ang mga prosesyon ng Haring Diyos sa loob ng templo. Nasa harapan ang mga awit, may mga awit sa harapan, nasa likuran naman ang mga manutugtog ng instrumento, at nasa gitna naman ang mga batang babae na mga tamburin. So yun po, no, nasa Biblia po, letra por letra, na pag nagpo-prosesyon, yun po ay prosesyon ng Diyos at prosesyon ng aking hari, patungo sa loob ng templo. Kaya ngayon prosesyon, kahit gaano po kahaba yan, talagang sa loob pa rin ng templo ang tuloy. Na nasa harapan ng mga awit, may mga awit, at nasa likuran naman ng mga manutugtog ng mga instrumento. Sa gitna naman ay mga bata ng mga babae, may mga tamburin, letra por letra. Yan po yung prosesyon. Okay, may mga kami, yung tinatawag na parang may hawak na mga baton, yung mga Mga baton. No? Yan po yung letra por letra. Prosesyon po, no? Ang katuparan po niyan ng hula na yan. Teka muna po, makinig muna po kasi talaga mahaba kami magsagot dito para maintindihan nyo. Okay na yung nakita ko na, nabasa ko na yung talata. Hindi pa po okay, marami pa pong talata yan kasi po yan po talaga ay kinasihan ng Wait Diyos. lang, binabasa ko kasi yung talatang binabasa mo. Stan, wait lang, Stan. Hindi mo kasi pinakinggan Binasa ko na nga, hindi mo pa Uncle Boy, pinakinggan. ako muna ha. Okay. Stan, kapag sumasagot po, huwag niyo pong puputulin kasi gusto niya naman po matuto, di ba? So, kung ang gusto niyo is kumontra, pwede po kayo lumaban ng debate. Para Pwede po ang dumibate. Hindi kasi sinusundan ko lang po yung binabasa ninyo. So, pakinggan nyo po yung talata. Binabasa ko na nga Okay, narinig mo ba ako? Maliwanag ba yung boses ko dyan sa'yo? Hindi, pasensya Kasi binabasa ko na Ala ko, okay lang kayong tumanggap din na suggestion, sorry. Hindi po kami, tumatanggap kami, bro, ng tanong dito, bro. May rules na po dito. May rules kasi kami dito, bro. Meron na. So, ang rules namin dito, explain namin sa'yo na pwede ka magtanong dito. Unlimited yung question mo, bro. Kung hindi ka namin pipigilan magtanong. Okay. Kung gusto mo magtanong. Ngayon, ang trabaho mo, bro, makinig sa sagot. Huwag mo puputulin. Huwag mo pong putulin. Kasi hindi lang naman ikaw yung naikinabang nito, pati lahat ng nakikinig. Sige. Sa sagot. Sige pa, pasensya na. Patuloy po, patuloy. Focus. So ito po, ganito po mag-Bible study ang Catholic Church. Hindi lang po namin kayo bibigyan ng isang pirasong talata tapos magdadaldal na po ng magdadaldal. So ito po yung prophecy patungkol po sa prosesyon. No, na sabi dito kahit din mo sa wikang Greek, no, yan po ay hal-ikaw. Hal-ikhaw. Ibig sabihin po prosesyon. Kahit din nyo sa mga Strong's Concordance, procession talaga yung ibig sabihin yan, no. At yung prosesyon na yan, sabi dito na nakikita ng aking mga mata ang iyong mga prosesyon, ang aking Haring Diyos patungo sa loob ng templo. Ang katuparan po niyan sa New Testament, iyon po yung pumapansin nyo sa Matthew yung pagpasok ni Kristo sa loob ng templo.
No, katuparan din niya sa Psalms 118 verse 24, 25 to 27. At saka yung progressive niya, Revelation 7:9 to 11 to 17, may mga hawak pang palaspas. Ngayon, kung mapansin mo, punta tayo sa ibang prosesyon, meron tinatawag na sinakulo. Total, malapit na yung mahal na araw. Ang ibig pong sabihin ng sinakulo, yan po ay reenactment or dramatization of the Passion of Christ. Reenactment or dramatization. So saan po ba yung reenactment? Yan po yung tinatawag na pagninilay-nilay or pagbabalik tanaw sa mga mahalagang bagay na nangyari na patungkol sa kaligtasan, especially po yung pagninilay-nilay sa paghihirap ni Kristo. Ito, babasahin ko ha. Ito yung pagninilay-nilay. Andiyan niya sa maraming verse, no? Ikalawang Timoteo 2:8-9 kamajis, yung pagninilay-nilay po ng kamatayan ni Kristo. At iyan po yung pinagnilay-nilayan namin. Nasa Bible po yan. Nasa Matthew chapter 26 to 27, Mark 14 to 15, Luke 22 to 23, at saka John 18 to 19. Yan po yung kaganapan ng paghihirap ni Kristo sa krus. Kaya kung mapansin mo, pag nagpuprosesyon kami, nakapattern yan. Una, yung pagsilang ni Jesus Christ. Tapos yung malaki na siya hanggang sa papunta sa yung ginagaruti siya ng mga senturyon, pagkapako sa krus, tapos pagkabuhay na muli. Ayan yung reenactment or procession, yung nakapaloob sa term na procession. Na kasi ang procession refers to a group of people moving or orderly a formal manner, often a ceremony or ritual. Ayun po yung procession at ang ceremony na po yun po yung pagninilay-nilay or reenactment or pag-alaala. Pag-alaala dun po sa Passion of Christ, yung pagkapako ni Kristo sa krus, kasi yun yung redemption eh. So, kung mapansin mo, paano ba yung prosesyon? So, yung prosesyon na tinutukoy dito sa prophecy, yung prosesyon ng Diyos, ng Panginoon nating Hari, kung mapansin mo yan sa Old Testament, sa ikalawang Samuel 6:14 hanggang 15, iyan yung nagawa na yung templo nila, dinagawa na yung templo nila. So, nung nagawa na yung templo nila, nagdiwang sila doon, nagprosesyon sila doon, at binuhat nila yung arka na may rebulto papunta doon sa loob ng templo na pinagawa ni Solomon. Nandiyan din yan sa ikalawang Kronika 5:4 hanggang 5:13. Kaya nga sa haba-haba ng prosesyon, sa loob pa rin ng templo ang tuloy kasi yun talaga yung shadow niyan sa Old Testament, no? Ikalawang Samuel 6:14-15 at ikalawang Kronika 5:4-5 hanggang 13. Yung basahin ko ha. Tingnan natin kung paano yung prosesyon, no, na nasa prophecy, no. Ito. Ikalawang Kronika. Ganito talaga bro, mahaba talaga kami mag-search kasi in-light talagang Bible study kasi talaga to no. Sabi dito, dumating na lahat ng matatanda. Yung matatanda, ibig sabihin ng presbyterian or mga pare sa Israel at pinasan ng mga Levita ang kaban. So pasan-pasan nila yung kaban. Anong gagawin nila sa kaban? Kanilang dinala ang kaban, ang toldang tipanan, pati yung toldang tipanan, dala-dala na rin nila, no? At ang lahat ng mga banal na kasangkapan. O ayun pala yung gagawin sa prosesyon. Dala-dala mo po pala doon yung mga banal na kasangkapan, no? Na nasa tolda. Ang mga ito'y dinala ng mga paring Levita. Si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng Israel ay nagtipon-tipon sa harap niya. Ay nasa harapan ng kaban na naghahandog ng napakaraming mga tupa. So, ito nyo, grabe yung pag-worship nila o pagkadiriwang nila. Nag-alay sila ng napakaraming tupa na ang mga ito ay hindi mabilang. Ipinasok ng mga pari ang kabanantipan ng Panginoon sa kalagayan sa panloob na sanktuaryo ng bahay sa kabanalang dako sa ilalim ng pakpak ng mga kerubin. May mga rebulto din doon yung mga kerubin, no? Doon niya inilagay, no? So yun yung kanilang pagdiriwang, no? Sa 13, sabi sa 13, katungkulan ng mga umiihip ng mga trumpeta at ng mga awit na sila'y marinig na nasama-sama sa papuri at pagpapasalamat sa Panginoon, at na mga awit ay inilakas
na may mga trompeta at na may mga pompyang at Sir Boy, mga excuse me. kagamitan, pagtunog at papuri sa Panginoon. So Sir ganun Boy. po pa nagpo-posisyon, meron talagang mga manunugtog, mga trompeta. Sir Boy, Ah, excuse me lang po kasi may nabasa ako sa talata. Ito. Tatanong ko lang kung paano paliwanag nito. sige, kasi pinutol mo ko, yung dami pa sanang ano nito eh. Hindi, Ah, okay sige. na yan, okay na. Yung Isaiah Isaiah ano? 46, yung ano ba to? Dating salin. Ito, dating salin to. Kahit anong salin po, hindi po masilan sa salin. Oo, hindi kasi Isaiah dating salin yung Bible ko sa bahay dito. Anong Isaiah 46 bro? 7. Isaiah 46:7. Anong basahin ko? Okay, sige. Okay. Ito, ipinapasa nila iyon sa balikat at dinadala nila iyon, inilalagay iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon mula sa dakong iyan ay siya ay makakilos o may dadaig sa gayon, may hindi siya makasagot o makakapagligtas man sa kanyang kabagabagan. Tayo'y alalahanin niya at Hindi, tayo yung 7 lang. Okay na yung 7. Ano paliwanag po niyan? Ano po paliwanag niyan? So anong kinalaman nito sa topic bro? Kasi 'di ba procession yung tinanong ko po. ang maging ang mga kalaban, yung mga imahe na kalaban, pinoprosesyon din. Ito kasi prophecy sa posisyon ng Diyos bro. Ang posisyon kasi ng Diyos bro, andyan yan sa binigay ko sa yung talata kanina, Psalm 68 verse 24 to 27. Diba? At ang Diba, kuya? makinig ka muna bro. At ang mga pinoposisyon ko, Boy Letra, excuse me lang po. May sasabihin lang ako, kung talagang malakas ang loob mo, pumasok ka dito sa taas, pagkatapos nitong nagtatanungan, magdebate tayo kung may ano ka. Kasi parang nagyayabang ka sa akin eh. Dali na. Maraming salamat Boy Letra. Dito lang ako. No problem. So, hindi po kasi natin pwedeng iparallel, brother CEO, yung prosesyon ng Diyos sa prosesyon ng mga Diyos-Diyosan. Kasi yung prosesyon ng mga Diyos-Diyosan, hindi yan mga banal na bagay. Iyan po ay mga karumal-dumal na bagay. Teka Take lang. note, anong sabi? Mag-mute ka muna bro kasi pag magkasabay tayo, Wait hindi lang, tayo. ano ba naman yung sinasabi Mag-mute ka mo? muna Hindi bro naman. kasi Wait. pinapaliwanag ko sa'yo. Sabi mo, anong masasabi mo dyan? Huwag po tayong magsabayan. Pwede ka po lumaban ng debate sa akin kung gusto nyo po kong putulin. Sa lahat po ng nandito, kahit ikaw pag-ibig, kung gusto mo, labanan mo ko ng debate. Pero, again, pag magtanong po kayo, sasagutin po namin, huwag po tayong magsabayan. Ang rule nyo lang dito, magtanong, kami po yung sasagot. So bumaba na, no? Hindi na kaya. Again, hindi po natin pwedeng iparallel ang posisyon ng Diyos sa mga posisyon ng mga Diyos-Diyosan. Ang lalabas po niyan, pinaghalo po natin ang liwanag at kadiliman. Hindi po pwede yan. Ang anong sabi ng ating si St. Paul dito sa unang Korinto 19 hanggang 21, hindi ka pwedeng makisalo sa hapag ng Diyos habang nakikikain sa hapag ng mga Diyos-Diyosan. Sabi din naman sa ikalawang Korinto sa 15:17, hindi ka pwedeng makihalo, hindi mo pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman. Bakit nyo pinararel yung prosesyon ng Diyos sa prosesyon ng mga Diyos-Diyosan? Ganyan po ba kayo mag-Bible study? Kasi kakilakilabot yung ginagawa nyo, no? Pinararel nyo yung prosesyon ng Diyos sa Psalm 68 verse 24 to 27 dito sa Isaiah 46. Ito ba yung Panginoon na hari? Ito yung Diyos-Diyosan dito. Boy Letra, hindi naman siya nakikinig sa iyo eh. Pinuputol ka nga niya habang nagbabasa ng Bible. Dapat hindi gano'n. Kinakyan mo nga ako, thank you. Kung salita ng Diyos yung binabasa ko, huwag nyo kong putulin. Kung talagang naniniwala kayo sa Bible, kasi Bible naman yung binabasa ko, sabi nyo pa, Bible believer kami, yung aral namin nakabase sa Bible. Tapos pag nagbabasa ako ng Bible, pinuputol nyo ko. Hindi ako naniniwalang nakabatay kayo sa Bible. Hindi ako naniniwalang mahal nyo yung Bible. Ang mahal nyo, yung mga bulok nyong aral. Yun talaga yung totoo niyan, no? So, sino pa? Wendes. Yan. Sabi niya magtatanong daw siya. So, anong church mo, bro? Brother Wendes. Sige,
Brother Wendes, ano muna pong church nyo para ano, may pagkakilanlan po. Kahit church lang, hindi naman po namin kayo susumbong kung bawal sa inyo mga ibang ano. Ha? Catholic. Catholic ka, bro? Catholic din kami, bro. Catholic din kami. Ngayon ko lang napadaan sa TikTok live na to, Angel. Bro? Oh. 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 So, faithful Catholic Welcome, ka, bro? Pag mga Catholic, welcome, no? Lahat po dito mga welcome Catholic. kayo. Welcome na welcome. So, ano nga, bro? Faithful ka or may agam-agam ka ba sa Catholic o nagsisimba ka ba o hindi ka na nagsisimba, bro? May agam-agam ako. May agam-agam ka, may hinaing ka sa pagiging Katoliko mo. So yan, Sige. pag-usapan Tanong mo, bro. Ano yung gusto mo malaman? Ayos Tanong yan. ka bro, para at least mawala yung ano mo, mawala yung agam-agam mo sa Oo, Katoliko. makatulong kami Sige, sa iyo, bro. magtanong ka. Sabi yan, di ba? Makatulong ka. Palakasin nyo ang pananampalataya ng inyong mga kapatid. Sabi, di ba? So, sige, Sabi bro, ni magtanong ka na. Brother Antagonist, sounds Muslim daw. Sige, ituloy natin. Yun yung mubo. Nadudoktrinahan ka ba sa ibang lugar? Ay, sa ibang iglesia? Meron bang nagaganap na ganun, bro? Nagsusuri ka ba sa ibang iglesia? O ano ang status mo ngayon, bro? Nagsuri ako sa born again. Oh, ngayon nagsusuri ka sa born again ngayon. Oo. Kaya pala nagkaroon ka ng agam-agam. O sige, bro, ba maagapan pa natin 'yan. Sayang, no? Habang hindi ka pa naalis. Kailangan mo talaga magtanong. Ano 'yan? Parang banda sila dun. Oo, banda sila doon. Parang entertainment pag pumunta ka doon, parang pupunta ka sa entertainment, merong parang concert, no? Parang ganun kasi yung datingan. Pero by the way, set aside natin yan. Punta muna tayo sa aral. Ano ba yung mga aral na sinabi nila na mali daw tayo para dito natin yung sasagutin on the spot dito. Kasi kung matakas sila talikuran iniisa-isa nila yung mga miyembro, dapat pare yung kausapin nila o yung mga talaga ng mga katekista. Iba yung mga panlaban, hindi yung mga miyembro yung aanohin nila. Sige, bro, magtanong ka, bro. Sagutin natin. Wala na kaya magtanong, bro. Hindi ba po daw sabi ng bawal po bang sumamba sa rebulto o sa larawan, pero sa atin daw meron ganun. Oo, hindi kasi sinasamba yung rebulto, larawan. Yan kasi ay parte ng sanctuary or mga banal na bagay. Pag sinabi kasing sanctuary, mga banal na bagay. At yung mga banal na bagay, dun ka pupunta para sumamba. Pero hindi mo para sambahin yung larawan. Kunyari, kagaya ng templo. Para saan po ba yung templo? Ano po bang purpose ng templo? The dwelling place of God. Ginawa po yung templo para sa pagsambang gawain. Kunyari, sasamba po tayo, pupunta po tayo sa templo. Yung altar po, kaya din po yung ginawa para dyan mag-alay. Ano ba yung pag-aalay? Act of worship din po yun. O ganun din yung rebulto. Kaya po yan ginawa para pag nilay-nilayan si Kristo mismo. O basahin natin dito sa Hebreo 9:1. Ngayon ay maging sa unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba. O makinig ka, alituntunin sa pagsamba at isang panlupang sanktuaryo. Ano yung mga panlupang sanktuaryo? Yung altar, yung mga rebulto ni Kristo, mga panlupang sanktuaryo. Nandiyan din yung Biblia, yung banal na kasulatan. So, yun yung doon, tinan mo, sa turo ba ni Kristo, kagamitan ba talaga sa pagsamba yung mga ganyan? Kaya nga holy temple, holy Bible, holy image, holy water. Puro yan ginagamit yan sa makadiyos na gawain. Hindi po yan ginawa para direkta sambahin mo yung mismong rebulto. Anta dito Kunyari, yung turo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talata dito sa Hebreo, sa Matthew 23 verse 21. Pag sumusumpa ka daw sa templo, ang ginagawa mong saksi ang Diyos na naroroon. So ganun din yun, no? Ganun din pag sumumpa ka sa dambana, nagiging
saksi mo ang mga bagay na banal na naroroon. Nagiging saksi sila sa pagsamba mo, sa pagpanata mo. O ganun din yung langit. Pag sumumpa ka sa langit, ginamit mo ang langit, sumusumpa ka sa Diyos na naroroon sapagkat andun ng kanyang trono. Nandiyan yan sa Matthew 5:34. O ganun din sa lupa. Pag sinumpa mo rin yung lupa, andyan ang kanyang tungtungan. Matthew 5:20, Matthew 5:35. Yung sumpa sa Diyos, act of worship po yan. Yan po ay panata. O, ayun, yung pagluhod. Kasama na rin dyan. Nandiyan niya sa Isaiah 19:20-21. No, ikaw ay kung saan magkakaroon ng rebulto at altar, doon ka iiyak at doon ka magwa-worship. Sa lugar kung saan meron lang altar at rebulto. Hindi sinabi ng simbahang Katoliko, sambahin yung rebulto. Kung hindi, doon lang tayo sasamba sa lugar kung saan may altar at may rebulto. Kasi yun yung tamang lugar ng sambahan, kahit naman dati sa Old Testament, kahit man si Kristo. Sinabi ni Kristo, no? Pag nandun kayo sa loob ng templo, tapos ipapanumpa nyo yung templo, ginawa nyong saksi ang Diyos na naroroon. Ibig sabihin, naroon ang Diyos, o talaga magiging, saksi yun sa iyong pagsamba. No? Ayun yun, bro. Letra por letra yan, hindi nila alam yan. Ba may iba pang katanungan, hindi natin sinasamba yung rebulto, bro, sabi mo sa kanila. Wala. Pwede yan, papuntahin mo yung pastor nyo dito. Tapos kausapin kami dito, hindi yung mga miyembro na hindi naman nag-aral ng doktrina, busy sa trabaho yan. Siyempre, mga iba natin kamiyembro, alam naman natin yan. May binubuhay na pamilya yan. Tapos iyan yung ihikayatin nila, tapos sabihan nila ng kung ano-ano. Diba? Puntahan nyo yung pare kaya tingin nyo matalo yung pare natin eh. Tagal nag-aral nung pagkapare. Kahit yung katikistaman lang, puntahan nila yung may mga alam. Diba? So bro, ingat wag kang sama ng dyan, wag ka basta maniniwala sa mga yun, nasa lahat. Yung worship na ginagawa nila, hindi naman worship yun, entertainment yun. Ang worship, solemn talaga yan, talagang yung act of worship. Kahit naman sa Bible, pag nag-worship sila, Gawa 20 talatang 7, tama ba yung verse ko din ako nga? Ito yung tamang pag-worship. Pagputol-putol ng tinapay, kasi dito tayo maligtas, dito yung sanctification. Hindi yung magtatatalon ka dun sa worship ba yun? Sabi dito, ng unang araw ng Sanlinggo, yung araw ng pagsamba, linggo, nang kami ay nagtitipon-tipon upang upang magsisigaw, hindi, upang magputol-putol ng tinapay. Yun yung act of worship, pagputol-putol ng tinapay tuwing linggo. Iyan yung covenantal bread. Diba? Yan yung pag-alaala natin kay Kristo dahil iyan mismo yung kanyang real present, no? So lumabas na siya, no? Tingin ko natuto naman na siya, no? So, sana wag kang sasanib doon, bro, kasi si Tutoy ba to? Parang mayroon siyang dito eh. Si Tutoy ba to? Nervyoso naman, bro, ayaw umakyat. ang advice ko lang doon, no, wag kang sasanib doon, bro. Kawawa ka, pati yung pamilya mo kawawa. Dehado yung kaluluwa nyo doon, no. Catholic ka lang.